karamihan sa atin yun talaga yung reaction, lalo na sa mga nabibitin at sa mga hindi pa nakapanood, lalo na medyo ilang araw na natin inaantay ang vlog ng EDSI, pero wala pa rin hanggang ngayon. I'm so sorry, guys. Hi, Wow Life, another video, another share, guys, another POV. So, ngayon, guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa new uploaded na EDSI vlog na sana, pero deleted na kanina pa. Yes, maraming mga EDSI fans ang nabitin, including me, dahil sabi ko kasi, idlip mo na ako at mamaya ko napapanoorin. Sino bang nag-akala na i-delete pala, 'di ba? So, I have 3 reasons in mind kung bakit ito na-delete. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rab. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So, this is it. Maraming salamat para sa mga umorder ng ating sabon. At sa mga gustong umorder, please message me sa aking FB, Miss M's Life. So, ngayon, sa vlog na yon, actually, yun yung tinatawag na Key Boys on Mission. Si Kalingap Ido ay pumunta kina Viancy. Ay nako! Ito na sana yung vlog na pinaka-inaantay ng marami sa atin, mga solid EDSI fans, 'di ba? Pero sabi nga nila, pera na sana, naging bato pa. Pero di bali na. Di bali na. Masaya naman ang EDSI. Diba? Masayang-masaya ang EDSI. Actually, nung Friday pa natin na naantay yung vlog ng EDSI, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, wala pa rin. And asahan natin sa Friday na talaga. Okay? So, ngayon, kanina biglang may upload na EDSI. Ay, marami sa atin ang masaya. Marami din sa EDSI fans ang tumataas ang kilay at medyo masama ang loob dahil bakit daw nasa second channel na lang ang EDSI. Mahina na ba ang views talaga? Pinagpapalit na ba talaga ni Kalingap Rab? May mga paborito na ba talaga si Kalingap Rab? Paano na ang EDSI? Mga ganon, mga ganyang mga reklamo. Andyan na nga andyan na nga yung EDSI na pinaka-inaantay natin, pero nagre-reklamo pa din yung iba. Hindi ko kayo maintindihan. Yung second channel ni Kalingap Rab ay hindi basta-basta. Meron yung 600k mahigit na subscribers at kayang-kayang mag-million views din yun. Hindi naman yun nakadepende sa hindi naman yun nakadepende sa subscribers. 'Di ba? I also believe na kapag kasulid ka, kahit saan pa ang EDSI, kahit saan yan i-upload sa channel ni Kalingap Rab, sa main, sa second channel, or kay Kuya Val, papanuorin natin yan, susugurin natin yan, ganyan yung tunay na suporta. Pero anyways, ayun, marami sa atin ang napapatanong kung bakit nga ba ito deleted. Unang-una para sa akin, siguro CPR claims sa background music. Kapag kaganyan kasi, sayang kasi yung videos mo, or sayang, like for example, makakagain yun ng 500k mahigit views, palagay natin, sayang yun kapag merong claims, 'di ba? Kailangan mo talagang remedyohan yun para hindi masayang yung effort mo, 'di ba? Pangalawa, dahil siguro sa mga ilang negative comments, dahil hindi maiwasan na andyan na nga yung vlog, yung iba ay nagrereklamo pa at masyado kasing competitive yung ibang mga fans, 'di ba? And feeling ko din may mga nagpapanggap-panggap lang din ng mga EDSI fans na kisyo nagrereklamo, andyan na nga, 'di ba? Ano pa bang hinahanap natin? Pero it was not really a part 18 na pinaka-inaantay natin kasi ngayon, K-Boys on Mission. So mga ganyang klaseng vlogs kasi doon talaga yon sa second channel ni Kalingap Rab. And actually, para sa akin, wala talagang issue kung ipupush ni Kalingap Rab or mag-upload siya ng mga sakalam doon sa second channel niya para naman maka 1,000,000 subscribers na. O, diba? Gusto ko yung dalawang channel puro million subscribers. Sakalam talaga yon, diba? Anyways, pangalawa,
Or una, 'di ba? Una si PR claims, pangalawa sa mga negative comments, pangatlo ang nasa isip ko baka it was not really the right time na i-upload yung video na yon, baka ma-spoil yung part 80. Or baka part 80 yon, 'di ba? Kasi hindi rin naman kasi ako naniniwala na sinabi ng ibang mga fans na baka mali yung pag-upload na dapat sa main channel yon pero nasa second channel. Kasi alam mo yon, magagawa ka pa ng ano niyan, gagawa ka pa ng title, description, 'di ba? Imposible na hindi mo nabasa ay Rab Matubang Vlogs pala to at hindi Kalingap Rab. Anyways, no matter what, kung anong rason, ang part 80 kailangan talaga nating antayin, 'di ba? Walang magagawa, yung galit, yung inis, yung nabubuisit yung iba dahil wala pa ang EDC hanggang ngayon. Walang magagawa 'yan. Maghintay tayo sa tamang panahon. Kasi naniniwala ako, yung sinabi ni Kalinga Pido na yung flow ng vlog nila last week parang hindi ata tugma. Kaya siguro isa yun sa factor kung bakit hindi na i-upload ang video ng EDC. Malalaman natin yan sa Friday na. Or kung kailan man i-upload yung part 80. Sa akin din naman kasi, sorry, sa mga hindi ko naman ini-invalidate yung mga nararamdaman ng ibang solid EDC fans na talaga namang gustong-gusto nilang makita yung vlog na yon, yung sinasabi na sa ganon, sa swimming or yung iba pa ganon, or basta yung part 80. Sa akin kasi naman, kapag nakita ko yung EDC or nababalitaan ko yung EDC, may mga bulong-bulong na ang EDC magkasama, masaya, happy sila, walang problema. Yun na yun sa akin. Yun na yung part 80. Anyways, mas lalo pang naging masaya actually yung gabi natin, lalo na sa mga EDC fans, gawa ng kanina live selling ng Edmar. Ay nako, ando ng dalawa at napakakulit nila, ang saya-saya ng flow ng live. So I guess yung pangungulila, yung pagkamis ng ibang mga fans sa EDC, sigurado naman gamot na. Nagamot na. Iba talaga ang dulot ng vitamin E, no? Na maraming nagagamot na sakit. Naintindihan ko din naman, lalo na sa mga OFW nating mga manonood na talagang EDC is considered as their happy pill. Tapos pag wala yan, parang nananamlay sila, parang nayayamot, naiinis, na parang nagtatampo. Yun yung legit na nararamdaman, di ba? Pero wag kayong magpadala sa emosyon, at grabe naman yung iba, sobra kung makapagsalita kay Kalinga Prab, di ba? Kalma lang. Kalma lang, di ba? Okay nga yung medyo matagal-tagal pa yung part 80 para matagal din na mag 100 episode bali-balita pa naman pagka 100 episode matatapos na. Ay sana naman hindi, di ba? Sana tuloy ganon. Anyways, wala, baka bukas sana i-upload ulit yon, or may problema yon sa upload kanina kaya deleted, 'di ba? So, ayun, sa mga EDC fans, wag na magtampo. Kung sakali mang totoo yung kutob nyo na sa second channel ang EDC, it doesn't matter. Panoorin natin yan kung sa second channel man yan. 'Di ba? Walang problema. I-share natin sa mga fan pages, sa mga GC, at sa lahat, 'di ba? Para makapanood ang lahat. Ayun. Para sa akin naman kasi, hindi kasi, or hindi problema sa akin kung sa second channel ba or sa main channel, kasi ano yan kumbaga hindi nawawala yung quality ng vlog ng EDC, or hindi magbabago yung nararamdaman ng EDC, or hindi magbabago ang flow ng vlog nila kung sa second channel. Okay, ganun pa din, yun. Sana sa mga EDC fans dyan, dapat ay habaan natin yung pasensya natin, lawakan natin yung pag-uunawa natin, and ano lang, kalma, stay calm, and love EDC. Basta guys, ito lang yung isipin nyo, maayos ang EDC, nagmamahalan silang dalawa. Yung part 80 na yan,
okay, bahala. Tsaka na lang. Okay naman yung agency kanina, di ba? Maayos na maayos. Actually, baka nga bago umuwi si nag-Jollibee pa sila. Ay, ay. Anyways, thank you so much. Babush!